Brother, sa Tagalog, anong version ng gamit mo? Marami na kasing version, iba-iba na din. Ang ginagamit ko po sa Tagalog na Biblia ay ang Biblia 1905 or yung ADB. Marami rin po ang nagtatanong sa akin kung ano ba talaga ang Tagalog ng KJV. Pero ang pinakamalapit pong translation ng KJV pagdating sa ating lingwahe na Tagalog ay ang dating Biblia 1905. Pero mag-iingat pa rin po tayo at dapat magsuri. Dahil meron mga translation dyan at mga words na hindi na rin nakikita at nababago ang ibig sabihin. Tulad na lamang po netong verse na ito. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Tignan naman po natin sa Tagalog. At ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Na kung susuriin po natin na wala na dyan yung Word na Ama at ang Berbo. Ang naiwan na lang ay ang Espiritu, pero naiba na rin po ang ibig sabihin ng meaning na sinasabi dyan sa verse na yan. Sa KJV, ina-explain po dyan, the Father, the Word, and the Holy Spirit are one. Yan po ang nagpapatunay na merong iisang Diyos sa tatlong persona. Pero sa Tagalog version, ang sinasabi doon, ang Espiritu ang nagpapatotoo dahil ang Espiritu ang katotohanan. So magkaiba na po sila ng ibig sabihin. Gaya na rin ng salitang repent sa Bible. And saying, repent ye for the kingdom of heaven is at hand. Sa Tagalog naman po, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang meaning ng repent sa Tagalog version ay magsisi. Pero kung babalik tayo sa original na Greek text, ang ibig sabihin po niyan ay metanoia. At yan po, ang meaning niyan sa English ay change of mind. Kaya ang ibig sabihin po talaga ng repent ay ang kabaguhan sa ating kaisipan. Kung dati ay tayo'y lumalakad at nag-iisip ng mga makamundong bagay, ngayon tayo'y tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, ang tanging iniisip na lang natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi na dapat tayo nakatuon pa sa mga makamundong bagay, kundi dapat sa mga bagay ng Diyos. At yan po ay ang total change of mind. Tatalikuran na natin yung mga bagay na kinagis na natin na hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya pagdating sa pagbabasa ng Biblia, may mga panahon na parang hindi mo maintindihan ang sinasabi dito. Pero ang maganda, yung patuloy ka pa rin nagbabasa. Dahil isang araw ipapaunawa din sa iyo ng Diyos. Basa ka lang ng basa. Sa unang basa mo, parang marami kang hindi mauunawaan dyan. Pangalawang basa mo, maraming i-reveal sa iyo ang Diyos dyan. At so on and so forth, sa pagbabasa mo niyan, marami pang i-reveal sa iyo ang Panginoon. Ang mahalaga, bago magbasa ng Biblia, ay ayusin muna natin ang ating puso at ang ating isipan. At bago yan, tayo ay lumapit sa Panginoon. Magpaalam tayo dahil yan ay ang salita niya. Tayo muna ay manalangin. Hingin natin ang karunungan sa Diyos para maunawaan natin ang kanyang salita. Pero mga kaibigan, kung anumang bersyon ng Biblia ang inyong binabasa, ang importante at siguraduhin nyo muna ay ang kaligtasan. Dahil yan ang isa sa pinaka-importanteng nilalaman ng Biblia, ang ating kaligtasan. Dahil kahit anong bersyon pa ng Biblia ang ginagamit mo at hindi pa rin malinaw ang kaligtasan, ay mawawalan rin yan ng saysay. Dahil marami ang nagbabasa ng Biblia pero hindi pa rin alam ang tunay na kaligtasan. Kaya kaibigan, tiyakin mo muna ang kaligtasan. Maraming salamat po and God bless you all.